Kabanata 7171. Una, ito ay Sky Plane. Ito ang Sacred Martial Art Training Ground para sa Island Nation. Batay sa pangakong ginawa sa pagitan ng bawat Sacred Training Grounds, maaari nating ituring ang isa bilang paggalit kung pumasok sila ng walang imbitasyon. Kaya naman nang pumasok ka sa lugar na ito ng walang imbitasyon at pinaghihinalaang pumatay sa mga mamamayan ng Sky Plane, may karapatan kaming pigilan kang umalis sa lugar at mag-imbestiga. Pangalawa, si Mr. Sora ay mamamayan ng Sky Plane. Makatuwirang protektahan namin ang kanyang kaligtasan. Pangatlo, kakailanganin ng Grand City na magbigay sa amin ng makatwirang paliwanag para dito. At sa wakas, kung sino man sa inyo ang tumanggi na makipagtulungan, ayon sa mga batas ng admin board ng Sky Plane, may karapatan kaming patayin ang lahat ng nanghihimasok. Sabi ni Kenta na may malapad na ngisi. Alam kong napakalakas mo, Mr. Harvey. Napakalakas na ikaw ang pinakamahusay dito. Ngunit ang tanong, ano ang silbi kung mayroon kang personal na lakas sa sitwasyong ito? Kahit na matalo mo ang 100, matatalo mo ba ang 1,000? O 10,000? Kahit na kaya mo, paano ang mga taong nakapaligid sa iyo? Ilan sa kanila ang makakaligtas? Ang mga mandirigma ng Sky Plane ay nakatuon sa kabayanihan, ngunit hindi namin iniisip na lumaban hanggang sa huli, natatawa si Kenta. Naging madilim ang ekspresyon ni Mandy. Where's your honor? I'm here because you invited me here to discuss some cooperation. How did that consider an intrusion? Harvey's just here to protect me, which means that he's my bodyguard. Kung kailangan mo ito, maaari kaming magbigay sa iyo ng sapat na ebidensya. Malumanay nang umiti si Kenta at tumingin sa kanyang relo. 6 hours ago, guest ka talaga namin Miss Mandy. Gayunpaman, ang iyong visa ay nag-expire na. Ginawa kang isang intruder. Hindi ka lang nag-overstay sa ilegal na paraan, ngunit pinatay mo rin ang aming napakaraming sariling mga tao. Ito ay isang krimen. Isang matinding krimen talaga, sabi ni Kenta habang nagsasalita, na parang kontrolado na niya ang lahat. Galit na galit si Mandy. Hindi niya inaasahan na ang mga taga Sky Plane ay kikilos tulad ng mga ordinaryong tao. Maaari rin silang kumilos ng walang kahihiyan. Pinigilan ni Harvey si Mandy at saka pinikit ang mga mata at tinitigan si Kenta. Ngayong naabot na natin ang puntong ito, ibig sabihin ay lalaban tayo hanggang dulo. Tingnan natin kung sino ang hindi makayanan ang init. Kung may nangyari kay Mandy, bueno, gigibain ko ang buong Sky Plane. Tingnan natin kung sino ang makakapigaw sa akin. Pumalakpak si Kenta at ngumiti. I believe that you can do that, I really do. But I've also prepared something inside my helicopter. Ito ay tinatawag na Emerald Jewel. Gayunpaman, ito ay hindi lamang isang shard, ngunit isang buong jewel. Kung pasabugan ko ito, magiging abo ang lahat sa loob ng 5 milyang radius. Kahit na ang isang tunay na mandirigma ay hindi makakayanan iyon. Inilipat din namin ang bawat sibilyan sa loob ng 5 milya na radius ng Clover Hotel. Hindi ko alintana ang daan-daang sa amin dito na mamamatay kasama ka. Kung mapipigilan ka namin dito, naniniwala ako na ang lahat ng aming mga tao ay magpapasalamat sa aming mga aksyon at mag-aalay sa amin ng mga panalangin araw at gabi, tama ba? Hindi yun isang napakasamang deal. Pagkatapos, tinapik ni Kenta ang kanyang ulo. Halika na, Mr. Harvey. Magkainuman ba tayo at mamamatay silang lahat? Galit siya. Isa siyang baliw na tao. Nanlamig ang mga mata ni Harvey. Nang tingnan ang ekspresyon ni Kenta, naningkit ang mga mata ni Harvey. Ang mga taga-isla ay maaaring maging panatiko sa halos lahat ng oras, at alam na alam niya iyon mula sa kung paano ipinakita ni Kenta ang kanyang sarili. Ang kanilang mga tao ay naniniwala sa kolektibismo hanggang sa punto ng radikalismo. Ang isang salita mula sa kanilang mga nakatataas ay sapat na upang isakripisyo nila ang kanilang mga sarili at lumaban hanggang sa mapait na wakas, hindi pa banggitin kung sila ay kumbinsido kung ito ay para sa higit na kabutihan. Sa madaling salita, kung talagang tumanggi siyang ibigay sa kanila ang kabanata ng pag-akyat, talagang susuko si Kenta sa mapagpanggap na gawang ito at magpapasabog sa Emerald Jewel. Gayunpaman, habang maaaring masaktan siya ng Emerald Jewel, alam niyang hindi siya nito kayang patayin.
Ngunit, si Mandy at ang iba ay isa pang kaso sa kabuuan. Kung ang Emerald Jewel ay pinasabog, walang sinuman sa kanila ang makakatakas. Napakunot ang noo ni Harvey, at napagtantong nagiging komplikado na ang sitwasyon. Mr. Harvey, naiintindihan mo na ang kabanata ng pag-akyat ay hindi katumbas ng buhay ng mga tao dito. Hindi sa banggitin kung nagawa mong makuha ito ay walang iba kundi ang problema. You'll become a target by simply holding it, pahayag ni Kenta nang makita ang pag-aalinlangan ni Harvey. Gayunpaman, kung ibibigay mo sa amin ang kabanata ng pag-akyat, kung gayon kami, ang Sky Plane, ang magdadala ng lahat ng init. Pinakamahalaga, makakabuo ka ng positibong relasyon sa amin ng Fujiharas. Isusulat pa namin sa mga libro ang lahat ng ginawa mo laban sa amin. Ipapadala ko ang aking mga tao para e-escort kayong lahat palabas ng Sky Plane ng ligtas at gagarantyahan ko pa kayo na walang aatake sa inyo. I'm very sincere with my offer, seryosong wika ni Kenta na parabang ginagawa niya ito para sa kapakanan ni Harvey. Kinagat ni Mandy ang kanyang labi at bamulong, Harvey, sabihin mo lang oo. Wala talagang pakialam si Mandy sa sarili niyang buhay, pero ayaw niyang mamatay si Harvey dahil sa kanya. Ngunit hindi siya isang martial artist, at hindi niya alam kung gaano kahalaga sa kanila ang kabanata ng pag-akyat. Nang marinig ni Kenta ang sinabi ni Mandy, mabilis siyang sumagot, Mr. Harvey, kahit siya alam niya kung ano ang mas mahalaga. Wala akong duda na ang isang mahalagang tulad mo ay higit na nakakaalam tungkol dito, tama ba? Maaaring ang susunod na nangyari ay mapapahiya ka, ngunit ang dignidad ay maliit na halaga sa mundo ng mga matatanda. Maging si Dan Parker ay handang lumuhad at humingi ng tawad. Alam ng lahat na hanggat ang isa ay nabubuhay, ang isa ay palaging magkakaroon ng pagkakataong ibalik ang mga bagay. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi tumalikod sa oras na ito? Kahit na ayaw mong bumuo ng anumang koneksyon sa amin o ayaw mong ilibing ang mga ito, maaari mong subukang patayin kami sa ibang pagkakataon. Kung talagang malakas ka, totoo na maaari mong sirain ang Sky Plane. Ngunit kung mamatay ka, mawawala sa iyo ang lahat, tama ba? Kahit na hindi mo ginawa, ano ang silbi ng mamuhay na mag-isa? Ano ang buhay kung hindi mo kayang gugulin kasama ang babaeng mahal mo? Pinayuhan ni Kenta si Harvey na parang isang mabuting kaibigan. Naglabas pa si Kenta ng tablet at binuksan ang isang video, pinakita ito kay Harvey. Ang video ay nasa pagsubok ng Sky Plane ng Emerald Jewel. At kailangan niyang aminin na ito ay nakakagulat dahil ipinakita nito kung gaano kalakas ang Emerald Jewel. Kahit na hindi kayang patayin ng kapangyarihan ng Jewel si Harvey, sapat na ito para patayin ang lahat. Napaka-impress mo talaga, Kenta. It's quite rare for someone like you to exist within the Fujihara family, komento ni Harvey pagkatapos niyang huminga ng malalim at kumalas ang mga kamao. Feeling ko, aakyat sa hagdan ang isang tulad mo. Sino ang nakakaalam, baka ikaw na ang susunod na Island Nation's Emperor. Lahat ng taga-isla sa paligid nila ay kakaiba ang tingin pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Harvey. Maging ang mga mata ni Kenta ay kumibat bago siya sumagot ng walang magawa, "You're joking, Mr. Harvey. Isa lang ako sa pamilya ng sangay. Ang trono ng emperador ay palaging pag-aari ng pangunahing sangay at ang pangunahing sangay lamang." Pagkatapos, iniba ni Kenta ang usapan pagkatapos noon. Dahil parang nagbago ang isip mo, ibig bang sabihin ay handa kang tuparin ang iyong bahagi ng pangako? Kalmadong sinabi ni Harvey, hindi naman. Ito ay isang simpleng kalakalan, at gayon din ang nilalaman ng kalakalan. Ibibigay ko sa iyo ang kabanata ng pag-akyat, at mangangako ka ng 3 bagay. Makatwiran iyon. Sa puntong ito, tuluyang lumabas ang misteryosong islander na nasa helicopter nang marinig niya ang sasabihin ni Harvey. Malamig siyang ngumuso. Fool, hindi mo man lang ba alam kung gaano ka ka-outmatch? Gaano ka matapang na makipag-bargain sa amin gayong dahadaw ka? Do you really think that you're in a position to negotiate? O do you really think that we're that approachable? Sa pagkakataong ito lang nakita ni Harvey ang damit na suot ng misteryosong islander. Nakasuot siya ng robe na may malalapad na manggas. Halata sa estilo ng robe na siya ay isang onmyoji mula sa 5 royal families.
Sinamaan niya ng tingin si Harvey bago iniabot ang kanang kamay at pinitik ang mga daliri. Snap! Pagkatapos ng kanyang ginawa, kitang-kita ni Harvey ang hangin sa paligid niya na biglang naging nagbabala. Nararamdaman niya ang nakamamatay na hangarin na nagmumula sa hangin mismo. Malinaw na madaling makontrol ng Onmyoji ang elemento ng hangin sa loob ng hangin. Paulit-ulit na umatras si Mr. Kenta. Siya ay itinuturing na napakagalang sa iyo, ngunit sinasamantala mo ito. Sabi ng Onmyoji. Kahit na handa siyang baliwalain ang iyong kawalang galang. Ako, si Abe Jun, ay hindi papansinin ang iyong kamangmangan. Iisipin mong hindi ka magagapi kung hindi kita tinuturuan ng leksyon. Bago pa man makapagsalita si Kenta ay pinaikot na ni Jun ang kanang kamay sa isang kamao. Gayunpaman, bago niya tuluyang maisara ang kanyang kamay, tumabi na sa kanya si Harvey at hinawakan ang kanyang palso. Pagkatapos, inikot niya ito. Bas again. Mukhang walang effort pero madali niyang nabali ang kanang kamay ni Jun. Si Kenta at ang iba pa ay napuno ng hindi paniniwala. Tinatakan na ni Jun ang galaw ni Harvey ngayon lang pero nakagalaw pa rin si Harvey. At tuluyang binaliwala ni Harvey ang mga epekto ng yin-yang teknik ni Jun at diretsyong hiniwa ito. Paano iyon? Gayunpaman, hindi basta-basta pinabayaan ni Harvey si Jun. Sa halip, 2 beses niyang sinampal ang mukha ni Jun gamit ang kanyang kamay. Sampal, sampal, ginamit mo sa akin ang iyong yin-yang teknik. Sa level na iyon, do you really think you're that remarkable? Unfortunately, you're just garbage to me. Hindi ka kapantay ni Kenta, understand? Hindi makapaniwala si Jun. Sinaktan mo ako, sampal. Isang sampal ulit ang ibinigay ni Harvey sa mukha ni Jun. So what if I did? I'll kill you if you waste any more of my time. Bago pa man matapos si Jun ay hinawakan na siya ni Harvey sa kanyang leeg. Ang mga Onmyoji ay pisikal na mas mahina kaysa sa karamihan, kaya hindi man lang makalaban si Jun habang hinahawakan ng ganoon. Ang tanga mo, bitiwan mo si Mr. Jun. Si Mr. Jun ay isa sa pinakamahusay sa mga Onmyoji sa Sky Plane. Huwag magpakita ng anumang kawalang galang. Ang lahat ng taga-isla ay nag-uungol nang makita nilang si Harvey ang hindi nirerespeto ni Jun. Mabilis nilang hinugot ang kanilang mahahabang espada at itinutok kay Harvey. 12 ng tao na rin ang nagsimulang lumapit kay Mandy. Mabilis ding nag-react si Clarion at ang iba, pinuprotektahan si Mandy sa likod nila. Ang kapaligiran sa pagitan ng magkabilang panig ay naging sobrang tensyon sa isang sandali lamang. Hindi binitawan ng kamay ni Harvey ang lalamunan ni Jun habang mahinahong lumingon kay Kenta at sinabing, "Sige, Kenta. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa ating 3 kondisyon. Ang unang kondisyon ay kailangan mo kaming e-escort palabas ng Skyplane at e-garantiya ang aming kaligtasan. Hanggat ligtas kaming umalis sa Skyplane, ipapasa ko ang Chapter of Ascension sa kay Daichi." Halatang hindi naniniwala si Harvey na ang paghawak kay Kenta o Jun bilang mga hostage ay papayagan silang makaalis ng ligtas. Kailangan niyang igarantya ang kaligtasan ni Mandy. Ayos lang, tumawa si Kenta. Iyan ay makatwiran. Kung ako ang nasa posisyon mo, hihilingin ko ang parehong katiyakan. Bibigyan kita ng convoy na kabilang sa namumunong pamilya ng hari para makaalis ka ng ligtas. Tinitiyak din ito na walang gagawa ng anumang mapanganib. Sana maramdaman mo ang sincerity namin. Walang pakialam si Harvey sa huwad na sigasig ni Kenta at malamig na sumagot. Pangalawa, kailangan mong bigyan kami ng opisyal na dokumento na nagsasaad na hindi mo kami papanagutin at dito ito magtatapos. Hindi naman gaanong pinansin ni Harvey. Gayunpaman, medyo malapit siya kina Veda, Clarion, at iba pa ngayon. Kung ginamit ito ni Dan laban sa kanya, ito ay lubhang nakakaabala. Bahagyang natigilan si Clarion nang marinig niya ang sinabi ni Harvey at binigyan niya si Harvey ng isang nagpapasalamat na tingin. Ayos lang, nakangiting sagot ni Kenta. Kaya ko na itong gawin ngayon din. Tatawag ako at may magpapadala ng dokumento. Maaari akong manampas sa pangalan ng namumunong pamilyang hari. Tumango si Harvey at mahinahong nagpatuloy. Ang huling kondisyon ko ay kailangan ko ng makakasama sa amin. Magiging malungkot kapag nasa kalsada kami.
Naniniwala ako na ikaw ang pinakamahusay na kandidato para dito, Mr. Kenta. Lubos kaming magiging masaya kung sasama ka sa amin. Hindi ka tatanggi, di ba? Curious na tumingin si Harvey kay Kenta. Gusto niyang makita kung magbabago ang ekspresyon ng mukha ni Kenta o hindi. Pasimpleng tumawa si Kenta nang marinig ang sinabi ni Harvey. Sa buong katapatan, Mr. Harvey, maaari mong ganap na ilagay ang iyong tiwala sa akin. Hindi na namin tatangkain ang anumang bagay para sa kapakanan ng kabanata ng pag-akyat sa panahong tulad nito. Hindi rin namin sasalungatin sa sarili naming mga salita para lang makuha namin ang aming mga kamay. Mayroon tayong maraming mga pagkakataon upang magtrabaho sa isa't isa pagkatapos ng lahat. Hindi na natin kailangang buhayin ang sarili nating pangako sa isang napakahalagang sandali. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 7175. Ipinagpatuloy ni Kenta ang pakikipag-usap kay Harvey sa madaldal na paraan. Nakikita ng lahat ng tao dito kung gaano kakalakas. Maliban na lang kung mapapatay ka namin ng walang anumang pag-aalinlangan, hindi kami makakaligtas sa iyong paghihiganti sa susunod. Kaya naman, mapagkakatiwalaan mo ako. Malamig na tinignan ni Harvey si Kenta. Siyempre hindi mo ako mapapatay. Gayunpaman, kailangan kong tiyakin na si Mandy at ang aking mga tauhan ay ligtas. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na kailangang mag-aksaya ng iyong hininga dito. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan ako ng sagot. Sasama ka ba sa amin? Bago tayo umalis, hahayaan si Daichi na suriin ang kabanata ng Ascension. Kapag nakaalis na kami sa Skyplane ng halos 1 oras, ipapasa ng taong iyon ang kabanata ng pag-akyat sa kay Daichi. Huwag mag-alala, ako ay isang tao sa aking salita. Ngumiti si Kenta, maniniwala kami sa iyo kung handa kang personal na garantyahan ito. Ito ay napagpasyahan na pagkatapos. Naniniwala ako na makakapagtrabaho tayo ng maayos. Ngayon, tayo na. Nang matapos sabihin ni Kenta iyon ay winigiwi niya ang kanyang kamay. Tumabi ang lahat ng elite ng Islander sa kabila ng mga armas sa kanilang mga kamay. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ni Kenta ng kanyang sinseridad. Malamig ang ekspresyon ni Harvey habang nanatiling tahimik. Makalipas ang kalahating oras, lumitaw si Harvey at ang lahat sa pasukan ng Skyplane. Para maginhawang makaalis ang lahat, naghanda pa si Kenta ng military helicopter para sa kanila na may dalang mga baril. Maliwanag, maalab si Kenta. Medyo pamilyar si Clarion dito. Mabilis siyang naglakad at siniyasat ang helicopter bago pinasakay si Mandy at ang iba pa. Samantala, may tinawagan si Harvey sa Grand City sa harap ni Kenta. Hindi nagtagal, sumagot ang panig ni Daichi kay Kenta na nagsasabing may nakapaghatid na ng kabanata ng pag-akyat. Maaaring magpatuloy ang deal. Iniligpit ni Kenta ang kanyang telepono at sumakay sa helicopter kasama si Harvey at ang iba pa. Hindi nagtagal, umalis ito sa Skyplane at tumungo sa Grand City. Sa entrance ng Skyplane, tumingin si June at ang iba pang mga Islander elite sa direksyon na nilisan ng helicopter na may madilim na ekspresyon. Lalo na si June, namumula at namamaga ang mukha. Kitang-kita rin ang pasa sa kanyang lalamunan. Mabilis na lumapit sa kanya ang isa niyang kampan at bamulong, Mr. June, lumagpas na sa linya ang bastos na ito. Hindi lamang siya nakagawa ng pagpatay sa ating teritoryo, ngunit hindi ka rin niya iginagalang. Hindi natin matitiis itong nakahiga. Sa tingin ko, dapat nating hayaan ang lahat ng Origin School na magpadala ng kanilang mga tauhan sa kanya. Kung magtutulungan ang kabuuan ng Skyplane, dapat natin siyang patayin. Hanggat nakuha natin ang kabanata ng pag-akyat, hindi na siya magiging kapaki-pakinabang sa atin. Sampal, agad siyang sinampal ni June sa lupa. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, "Tanga ka. Bagamat hindi ako santo, hindi ako isang taong tatalikod sa aking mga salita. Not to mention if Mr. Kenta died because of that, paano natin ito ipapaliwanag sa mga Fujihara?" Tumalikod si June at bumalik sa Skyplane, na kumikislap ang mga mata. Ang bangis ni Harvey ay nagdulot ng takot sa kanya.
Makalipas ang halos 1 oras, biglang nagmulat ng mata si Kenta na kanina pa nagpapahinga. Mr. Harvey, malapit na ang oras. Makukuha ng kapatid ko ang kabanata ng pag-akyat ngayon, tama ba? Sinuri na ni Daichi ang kabanata ng Ascension kanina pabalik sa Grand City, ngunit hindi siya makaalis kasama nito. Pagkatapos lamang nabigyan ni Harvey ng kanyang green light ay ipapasa ni Rachel kay Daichi ang kabanata ng pag-akyat. Tiningnan ni Harvey si Kenta at saka inilabas ang phone niya at nag-dial ng number. Ipasa sa kanya ang bagay at e-escort mo siya. Diretso ang mukha ni Harvey sa sinabi niya. Habang binabasa niya ito, hindi siya naniniwala na ang kabanata ng pag-akyat ay talagang magbibigay daan sa isa na maabot ang pagkakaisa sa pagitan ng kalikasan at tao. Hindi sa minamaliit ni Harvey si Hale, ngunit bilang isang martial art elite mismo, alam niya na maraming bagay ang nangangailangan ng epiphany upang maunawaan, at hindi lamang ang ilang tinatawag na Chapter of Ascension. Kung talagang kasing epektibo ang bagay na iyon gaya ng sinabi ng mga tao, hindi hihigit sa 1 dekada si Hale. Hindi nagtagal, lumipas ang ilang oras. Kinuha ni Kenta ang phone niya at matapos makinig sa kabilang side, ngumiti siya. Isa kang tapat na tao. Ang pakikipagtulungan sa iyo ay isang napakagandang karanasan. Hindi lang nakuha ng kapatid ko ang Chapter of Ascension, nakaalis pa siya ng ligtas sa Grand City. Talagang galing ka sa isang bansang nagpapahalaga sa tiwala. Simula ngayon, ituturing na kita bilang isang kaibigan. Kung hindi mo ako iniisip, handa akong magtrabaho para sa iyo sa hinaharap. Iniabot ni Kenta ang kanyang kanang kamay na may banayad na ekspresyon. Gayunpaman, simpleng sagot ni Harvey na may pagkadismaya. There's no cooperation between us, utang lang. Wala akong gagawin sa iyo dahil sa pangako natin, pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko na ito. Makukuha ko ang aking bayad sa wakas. Malamig ang tono ni Harvey, at mararamdaman ng isa ang kanyang pamatay na layunin sa bawat binibigkas na salita. Nang marinig ni Kenta ang sagot ni Harvey, mapait siyang ngumiti at halos walang magawa, hindi na kailangan nito. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan dahil maganda ang trabaho natin sa isa't isa? Kalmadong sinabi ni Harvey, siyempre mahalaga ang isang kaaya-ayang karanasan kapag nagtatrabaho ako sa iba. Ngunit pagdating sa mga hayop, kahit ano gagawin. Pero curious ako, habang aso ka lang sa mga taga-isla, hindi ka ba nag-aalala na papatayin kita pagkatapos makumpleto ang kalakalang ito? Naiintindihan mo na hindi ako mahihirapang patayin ka. Ngumiti si Kenta, magsisimula ako sa taas. Nagtitiwala ako sa iyong pagkatao. Kahit na gusto mo akong patayin, gusto mo ring sirain ako sa psikolohikal. Hindi ka makontento unless madurog mo talaga ako, diba? Pangalawa, maliit lang ang kahulugan ng kamatayan ko sa Sky Plane. Kaya, kung mamatay ako, mamamatay ako. Tama, ngumisi si Harvey at tinapik si Kenta sa balikat. Nakakabilib ka talaga. Hindi bababasa, walang ordinaryong tao ang maaaring magkaroon ng parehong kaisipan tulad mo. Ang isang tao na hindi nahuhumaling sa buhay at kamatayan ay maaaring palaging bumuo ng isang bagay sa kanyang buhay. Halata na medyo hinangaan ni Harvey ang kawalan ng pag-aalala ni Kenta sa sarili niyang buhay. Bahagyang yumuko si Kenta, salamat kung ganoon. Sabi nga, umaasa pa rin ako na ikaw at ako ay maaaring maging tunay na magkaibigan at iwanan ang nakaraan. Kalmadong sinabi ni Harvey, I'm sorry. Pero hindi ko kaya. Biglang nanliit ang mga mata ni Harvey at tumingin sa abot tanaw. Sa oras na ito, ang helicopter ay dumadaan sa mga hanay ng mga bundok at lambak. Ang lugar na ito ay walang nakatira. Pagkatapos dumaan sa walang nakatirang lugar na ito, ang isa ay makakarating sa Golden Triangle. Kapag dumaan ang isa sa Golden Triangle, mararating ng isa ang Hyperborea at sa wakas ay Grand City. Sa mga oras na ito naramdaman ni Harvey ang pagsabog ng hangarin na pumatay. Crap! Lahat, humanda kayo! Biglang sumigaw si Clarion habang nakatingin sa harapan niya mula sa mga upuan sa harapan. Naglabas pa siya ng sigarilyo, at sinindihan ito, at huminga ng malalim para madagdagan ang atensyon sa pag-iisip habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Mabilis na pumunta si Harvey sa harapan at pinikit ang mga mata.
Pagkatapos, nakita niya ang isang kuyog ng mga helicopter na lumilipad sa gitna ng hangin sa isang masikip na pormasyon. Nakangiting tumingin si Harvey sa bandila sa mga helicopter at sinulyapan si Kenta. Ito ang tinatawag mong garantiya. Nagdilim din ang ekspresyon ni Kenta habang hindi makapaniwalang tumingin sa harapan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya sa nanginginig na boses, kalimutan ang tungkol sa mga helicopter, tumuon sa lalaking iyon sa helicopter. Iyan ay si Yamamoto Esoroko, hindi lamang siya ang maharlikang doktor ng naghaharing royal family, isa rin siyang onmyoji mula sa Way of Wood. Ngunit ang pinakamahalaga, siya ang pinuno ng paaralan ng Origin Sword Style, ang ama ni Sora. Mabilis na nagpaliwanag si Kenta kay Harvey. Normally speaking, kapag ibinigay na ng pamilya Fujihara ang order namin sa Sky Plane, walang sino man ang kusang tututol dito. Ngunit iba si Esoroko, siya ang pinuno ng paaralan ng Origin Sword Style. Isa siyang tunay na halimaw. Hindi siya magpapakita sa amin ng anumang paggalang. Maging si Kenta ay nakaramdam ng pagkadismaya nang marating niya ang bahaging ito. Ito ay naging isang kaaya-ayang kooperasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Naniniwala din si Kenta na dapat ay makabalik siya sa Sky Plane sa isang piraso. Ang bagay na ito ay magpapatatag sa kanyang katayuan sa Sky Plane. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Hindi niya inaasahan na si Esoroko, na nagsasanay sa paghihiwalay, ay personal na maglulunsad ng isang pag-atake. Hindi lamang siya nag-utos ng isang fleet ng mga helicopter ng militar upang tambangan ang mga ito, si Esoroko mismo ay lumitaw. Nagkataon lang, hindi ko ini-expect na lahat tayo ay magkakaugnay. Sa wakas ay natauhan si Clarion at hinawakan si Kenta sa kanyang mga kwelyo. Alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan ng mga taga-isla. Ibinenta mo kami sa sandaling makuha mo ang gusto mo. Huwag mong sabihin sa akin na wala itong kinalaman sa iyo. Kung hindi mo na elik ang posisyon namin kay Esoroko, wala siya dito nang may ganoong perpektong timing. Nang si Clarion ay gumagawa ng pahayag na iyon, puno rin siya ng hinanakit sa loob niya. Sa wakas ay nakatakas siya sa isang piraso at nakapag-ambag ng malaki, hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito nang malapit na sila sa finishing line. Kung dito siya mamamatay, tapos na ang lahat. Luwalhati, benepisyo, katayuan. Lahat ay maglalaho. Sa pamamagitan lamang ng pananatili na buhay maaari siyang maging isang bayani. Ang mga namatay ay mananatili lamang bilang isang figure sa kasaysayan. Lalong nakaramdam ng pagkadismaya si Clarion nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, at sinimulan niyang ilabas iyon kay Kenta. Gayunpaman, hindi lumaban si Kenta. Sa halip, huminga siya ng malalim at dahan-daw ang sinabi, hindi ako kwalipikadong makipagtulungan kay Esoroko sa aking katayuan sa lipunan. Ikaw ay isang taong may karanasan din. Alam mo na kakailanganin mo ng hindi bababa sa 3 oras upang maghanda upang ma-deploy ang maraming military helicopter na ito. Hindi ito isang bagay na magagawa mo sa isang iglap. Nangangahulugan ito na habang nakikipaglaban ka pa kay Sora at sa kanyang mga tauhan, nakatayo na si Esoroko sa lugar na ito. Hindi banggitin na kaming mga Fujihara ay hindi kailanman gagana sa kanila bago makuha ang gusto namin. Ibig sabihin, alam na ng mga elite ng Origin Sword Style na malamang na mabubuhay ka kahit na dahadaw ka. Kaya naman matagal na silang nagstay dito. Bagamat alam ng lahat na malamang ay nagbubuga lang ng kalokohan si Kenta, bahagyang kumbinsido pa rin si Clarion nang marinig niya kung paano ginawang totoo ni Kenta ang kanyang argumento. Hindi kaya si Kenta ang humihila ng tali dito. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at ikinaway ang kanyang kamay. Sa pinakakaunti, ang karapatan ni Kenta tungkol sa kanyang katayuan sa lipunan ay hindi sapat upang makatrabaho si Esoroko. Hindi pa banggitin na ngayong nakuha na nila ang kabanata ng pag-akyat, hindi na kailangang gumawa ng anupaman maliban sa magkahiwalay na paraan pagkatapos makuha ang gusto ng bawat isa sa kanila. Habang tinitingnan ni Harvey ang mga bagay sa pamamagitan ng lente ng pagiging marangal, naniniwala rin siya na hindi na kailangang galitin ng mga Fujihara ang isang tunay na mandirigma pagkatapos makuha ang gusto nila. Hindi ba iyon ang nagpapahirap sa kanilang sarili? Nang marinig ni Kenta ang sinabi ni Harvey, hinimas niya ang kanyang leeg at sinabing, tama.
Hindi ko na kailangang gawin iyon. Not to mention that if I really want to kill you, I'll need to find another time and place, right? Kung gagawin ko ito ngayon, mahuhuli din ako sa gulo. Hindi ako tanga. Hindi ko papatayin ang sarili ko sa tabi ninyong lahat pagkatapos kong magawa ang napakalaking misyon. Nagtagas ang ngipi ni Clarion nang marinig ang argumento ni Kenta at binitawan siya. Pagkatapos, tinanong ni Clarion, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malayo pa ang Locust-yung ito sa Grand City. Mahirap makakuha ng anumang reinforcements. At mula sa kung ano ang hitsura ng mga bagay, kung sinubukan nila ang anumang pag-atake, sila ay mabilis na magiging walang iba kundi alikabok. Kaya naman para kay Clarion, parang patay na sila. Ang kanilang mga katawan ay hindi na matagpuan. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sinabing, dahil hindi nila tayo direktang inatake, ibig sabihin may pagkakataon pa tayo. Kenta, humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa kanila at tingnan kung mabibili mo kami ng oras. Titingnan ko kung makakatagpo ko si Esoroko. Masyadong mahigpit ang sitwasyong ito para sa gusto ni Harvey. Ang pinakamagandang paraan ay para magkaharap ang magkabilang panig. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng pagkakataon si Harvey na maka-score ng tagumpay sa pamamagitan man ng negosasyon o nauwi sila sa isang laban. Nang nag-uusap pa si Harvey at ang iba pa kung ano ang gagawin, biglang nagbukas ng daan ang mga helicopter. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang mga baril mula sa mga helicopter. Pagkatapos, sinenyasan nila si Harvey at ang iba pa na lumapag. Ang helicopter nila Harvey ay walang pagpipilian kundi ang dahan-daang lumapag. Lumapag din ang iba pang mga helicopter, at sinimulan nilang palibutan si Harvey at ang kanyang mga tauhan. Bumaba ang magkasalungat na puwersa sa mga helicopter pagkatapos nilang lumapag, na armado ng mga armas. Ang ilan ay mga sandatang pangmalapitan, ang ilan ay mga baril, at sila ay mukhang matataas at makapangyarihan sa lahat ng paraan. No choice si Kenta kundi tumayo. Tinaas niya ang kamay niya at sumigaw. Galing ako sa Fujihara, pero bago pa man siya makatapos ay may humila na ng gatilyo. Isang bala ang tumama sa buhok ni Kenta, at sa wakas ay pinagpawisan siya nang mapagtanto niya ang nangyari. Alam na alam ni Harvey na pupunta sila para sa kanya pagkatapos makita ang nangyari. Kaya naman nagpasya siyang hindi na tumahimik at humakbang pasulong. Malamig niyang sinabi, nandito ka para sa akin, hindi ba? Sabihin kay Esoroko na pumunta at kausapin ako. I have to say medyo na matapang ka, Harvey. Calling me by name without any honorifics. Isang mabagsik at malamig na boses ang nagmula sa isang helicopter sa harapan nila. Bumukas ang pinto, at dahan-daang lumabas ang isang taga-isla. Isa itong lalaking may puting buhok at balbas. Ang kanyang figure ay payat at kahit na mukhang may sakit, tiyak na hindi ang figure ng isang matigas na lalaki. Gayunpaman, kapag ang isa ay tumingin sa kanya, ang isa ay makaramdam ng sakit sa kanyang mga mata na parang nasusunog sa pamamagitan ng direktang pagtitig sa araw. Medyo kakaiba din ang mukha niya. Ang kalahati nito ay parang bata, habang ang kalahati ay ganap na lanta. Ang malakas na kaibahan ay ginawa ng mga nakatingin sa kanya na nakaramdam ng lamig sa kanilang mga buto at hindi komportable. Nang makita ni Kenta ang figurang iyon, hindi niya maiwasang kiligin. Siya ito. Si Esoroko talaga, lalong naging seryoso si Clarion at ang iba pa. Hindi nila inaasahan ng isang taong napakahalaga ay magpapakita sa kanya. Siya ay itinuturing na elder sa Sky Plane at maihahambing sa 7 predecessors ng Grand City. Walang inaasahan na personal siyang darating. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin kay Esoroko. Na-curious siya kung ano ang gusto niyang gawin. Hello? Mr. Esoroko, sabi ni Kenta na may tipikal, propesyonal na ngiti sa kanyang mukha sa kabila ng takot sa loob niya. Ako si Kenta ng pamilya Fujihara. Nakatanggap ako ng utos na e-escort ang VIP ng aming pamilya sa Sky Plane. Hindi ko alam kung paano namin nagawang masaktan ka, pero handa kaming humingi ng tawad. Handa din kaming magbayad ng anumang presyo. Sa isang salita mula sa iyo, maaari tayong magkaroon ng mutual. Tama na, malamig na ngumiti si Esoroko bago pa natapos ni Kenta ang kanyang pangungusap. Sino ka sa tingin mo?
Sa tingin mo ba may karapatan ng isang aso na makipag-usap sa akin? Kahit na ang emperador na namumuno sa imperial family at island nation ay kinailangang makipag-usap sa akin ng magalang. Ngayon, umalis ka sa paningin ko. Naningkit ang mga mata ni Kenta bago umatras na may mapait na ngiti. Alam niya na kahit siya ay mas mababa sa isang aso sa mga mata ni Esoroko. Pero kahit ganoon, kailangan niyang magparamdam para malaman ni Harvey na wala talaga itong kinalaman sa kanya. Kung hindi, hindi niya maatim na sisihin ito sa hinaharap kung talagang dumating ang araw na iyon. Pinikit ni Harvey ang mga mata at tumingin kay Kenta. At least, napatunayang wala talagang kinalaman si Kenta sa alinman dito. Harvey, nagulat ka talaga, sabi ni Esoroko habang nakatingin kay Harvey ng may interes. Kabanata 7180. Narinig ko na ang pangalan mo bago ka pa man tumuntong sa Grand City. Iyon ay dahil ang 6 na paaralan ay konektado lahat sa Origin Sword Style. Sa pamamagitan ng pagtalo sa lahat ng 6 na paaralan ng nag-iisa, hindi mo ako iginalang, paliwanag ni Esoroko na parang nasa mood makipag-usap. Ano pa, pinatay mo pa ang pinakamamahal kong estudyanteng si Swerker at pinatay mo pa ang walang kwentang anak ko. Kung hindi dahil pinagkakatiwalaan ng husto ang source ko, hindi ako makapaniwala. Para maabot mo ang antas ng kapangyarihang ito sa edad na ito ay higit sa kamanghamanghang. Marahil ay totoo kapag sinabi nila na ang mga kabataan ay hindi dapat maliitin. Sabi ni Esoroko na may halong paghanga. 12 ng mga elitang lumabas mula sa iba pang mga helicopter ng militar. Marahil sila ay mga personal na estudyante ni Esoroko. Napatingin silang lahat kay Harvey na may hinala at gulat. Alam nilang lahat kung gaano kalakas si Swerker, kaya mas nahirapan silang paniwalaan na kayang talunin ni Harvey si Swerker. Kahit na ilagay nila sa isang panig ang pagkatalo ni Swerker, si Sora ay sinamahan ng hindi bababa sa 1,000 elite. At si Harvey lang ang nakatalo sa kanilang lahat. Iyon ay mas mahirap para sa kanila na isipin. Gayunpaman, wala sa mood si Harvey na makipag-usap. Malamig niyang tanong, Esoroko, ano ang silbi ng pag-aaksaya mo ng oras dito? Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo akong labanan hanggang sa huli ngayon o gusto mo lang ng kwentuhan. Mahinahong sumagot si Esoroko, magandang magtiwala sa sarili mong kakayahan at maging makapangyarihan din. Ngunit maraming pagkakataon na ang sobrang kumpiyansa ay nagiging kayabangan. Totoo na ikaw ay malakas, at ang iyong kinabukasan ay maliwanag, ngunit ang lahat ng ito ay mangyayari lamang sa hinaharap. Sa ngayon, wala kang karapatang kausapin ako na parang magka-level tayo. Kung gusto ko, maaari kitang gawing tinadtad na karne at lahat ng taong malapit sa iyo sa isang hampas. Naintindihan mo ba? Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi kita pinapatay ngayon ay dahil gusto ko lang makita kung anong uri ng halimaw ang binata na walang tigil na sumira sa mga plano ng Island Nation. Nagkibit balikat si Harvey. Well, natatakot akong mabigo ka ng husto. Ngumiti si Esoroko. Well, hindi eksakto. Medyo nalungkot lang ako. Nakakalungkot na kailangan kong personal na pumatay ng isang batang prodigy na tulad mo. Nasasaktan din ako. Habang nagsasalita si Esoroko, itinusok niya ang kanyang mga kamay sa hilt ng kanyang longsword. Hindi siya mabilis, ngunit habang hinahaplos niya ang hilt ng kanyang espada gamit ang kanyang kamay, ang temperatura sa kanilang paligid ay bumagsak lahat. Sa isang iglap lang, halos nanigas ang mga puno sa paligid nila. Nagulat si Mandy sa aura ni Esoroko habang siya ay nanginginig, ngunit hindi siya nagsalita. Inalis ni Harvey ang jacket niya at isinuot kay Mandy, senyales na kumalma siya, bago tumingin kay Esoroko. Mr. Esoroko, kahit ano pa ang sabihin mo, dapat ay mayroon kang layunin dahil hindi mo kami direktang sinasalakay. Kaya, naniniwala akong kailangan nating mag-usap. Hindi ko pinatay ang anak mo. Nasa helicopter pa rin siya. Kaya ko siyang ibalik sa'yo. Sana makaalis ka pagkatapos mong makuha ang anak mo. Katanggap-tanggap ba iyon?